Ng Miyerkules ng gabi, may kinalaman nga ba ang lagay ng panahon sa nagiging resulta sa tuwing may presidential election sa Amerika? At bakit kailangan itong gawin sa unang Martes matapos ang unang Lunes sa buwan ng Nobyembre? Bago natin sagutin yan, alamin po muna natin ang magiging panahon dito sa bansa mula kay April Nerio na nasa Pag-asa, DOST. April. Salamat Prof. Edmond sa ating ulat panahon. Apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone ng Palawan at Mindanao habang umiiral naman ang Northeast Monsoon sa Northern Luzon. Kaya sa lagay ng panahon natin ngayon hanggang bukas, ang Palawan, Eastern Visayas at Mindanao ay makakaranas na occasional light to moderate rains or thunderstorms habang ang mga rehiyon naman ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley ay makakaranas naman ng mahihinang pag-ulan. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas lamang ng mga isolated brief rain showers or thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio, patuloy po ang kanilang pagmumonitor sa mga makakapal na ulap dito sa malayong silangan ng ating PAR. Ngunit sa ngayon ay wala pa naman tayo namamataang namumuong sama ng panahon na nagbabanta sa ating PAR sa mga susunod na araw. Dahil sa umiiraw ng Northeast Monsoon, nakataas ang gale warning sa northern at eastern seaboards ng Northern Luzon. Tulad po ng sa mga baybayin ng Batanes, Calayan, Babuyan, northern coast ng Ilocos, Cagayan at Isabela. At sa western seaboards ng Northern Luzon, sa western coast ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Kaya't inaabisuan ng mga mangingisda na delikado po ang pumalaot dahil sa malaking alon na dulot ng amihan. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa, DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April N. Nerio. Balik sa iyo, Prof. Edmond. Salamat, April. May kinalaman nga ba ang lagay ng panahon sa nagiging resulta kapag may presidential election sa Amerika? Ayon sa pag-aaral na ginawa sa Amerika, may kinalaman daw ang lagay ng panahon sa nagiging resulta sa pagboto sa presidential election. Kapag daw masama ang lagay ng panahon sa araw ng presidential election, mas lalong tinatamad bumoto ang mga undecided voters na umaabot sa 35% kumpara sa mga botanteng Democrats na 27% at 20% naman sa mga Republican voters na pumunta sa mga voting precinct para bumoto. Ibig sabihin nito, mas malaking chances na manalo ang mga Republican candidates sa mga Democrats kapag masama ang panahon at pabor naman sa mga Democrats kapag maganda ang panahon. Katulad na ng nangyayari ngayon kay President Obama. May kinalaman din ang panahon kung bakit ginaganap ang presidential elections sa unang Martes matapos ang ikalawang Lunes sa buwan ng Nobyembre. Kahit ito ay panahon din ng mga bagyo dito. Nagsisimula ito noong panahon pa ng mga karamihan sa mga Amerikano ay magsasaka pa. Kailangan pa nilang maglakbay pa ng isang araw bago lang makaboto at kailangan nilang gawin ito matapos ang panahon ng tag-ani na kung saan ang mga magsasaka ay maluwag na sa kanilang mga obligasyon sa kanilang mga farms. Ito rin ang panahon bago dumating ang winter o taglamig. Kailangan din nilang makaboto bago makaboto ang mga electoral college sa unang Miyerkules ng Disyembre. Unang araw ng Nobyembre dahil ito ay araw para sa mga pagsasaayos sa mga records ng mga shopkeepers sa mga nakaraang buwan at kung pumatak naman ito ng linggo ang unang araw ng Nobyembre, ito naman ay araw ng pagsamba at araw ng mga santo o All Saints Day para sa mga Katoliko. Hindi rin pwede sa araw ng Miyerkules dahil ito naman ay kanilang market day sa mga kanilang mga kabayanan. Kaya't unang Martes matapos ang unang Lunes ng November ang ginagawang election day. Ito po si Edmond Rosales. Sana ay nadagdagan namin ang inyong kaalaman para lalo pa nating maintindihan ang lagay ng ating panahon.